sa isang branch ni Kunswerte dito sa Santa Mesa, Metro Manila. Under pa rin ito ni Mitsukoshi at located sila dito sa Peso Building. Ilalagay ko na lang dyan yung kanilang location. At ngayon, may good news sa atin si Mitsukoshi bago matapos ang taong 2023. Dahil nandito yung motor na papangarapin nating mag-service sa taong 2024. Samurai 155, ano naman kaya ang kanyang specs, features at saka price? Tutok lang kayo dahil iikutan natin siya. Ito na nga ang napakagandang motor ni Mitsukoshi. Ang colors available dito, itong binablog natin na matte black, meron din siyang glossy red at saka cyan blue. Dito sa kanyang itsura, malaklik 160 talaga siya, pero dun sa kanyang upper part, dito sa kanyang harap, mapapansin natin iba yung design niya compared kay Click na 160. Dito sa taas, Aerox na yung kanyang design. Kung nakita nyo na si Aerox S na 155, parang ganun yung design niya, pati yung kanyang decals. Ang pinagkaiba lang nila at ang maganda dito sa motor na to, kulay gold na yung mags niya. Parang BF3i na rin, yung kanyang design dito sa kanyang mags, kulay gold, tapos yung mga decals niya, kulay gold din. Yung pinakaharap niya, parang ganyan din yung pinakaharap nitong si Samurai 155, yung nasa taas niya. Malaklik na 160 yung pagkakadesign sa kanya, pero ang pinakamaganda dito, kahit nasabihin na natin na copycat o kaya kinopya yung pagkakadesign sa kanya, ang ginawa dito ni Mitsukoshi, napakababa ng presyo niya. Parang Click na 125 lang yung katapat niya. May difference na 34,000 pesos. Akalain mo yun. Si Click na 160 kasi, nasa 122 to 124 yung kanyang presyo. Pero bibilib kayo dito, hindi to aabot ng 100,000 pesos. Yung features nito and specs, nako, parang Click na 160 din yung mga features nito. Pero umpisan muna natin dito sa kanyang gulong. Dito tayo sa kanyang harap. Ang size ng gulong nito, 100 by 80 by 14. Wala silang pinagkaiba ni Click na 160. At kapag napag-uusapan natin yung mga fairings ng mga motor ni Mitsukoshi, hindi siya magpapahuli dun sa mga fairings niya. Yung quality niya napakaganda. Pag makikita nyo to in actual, may hipo nyo to. Kunat yung plastic niya. Hindi siya yung basta-basta lang na plastic na madaling ma-worn out o kaya mag-crack. Ang braking power naman nito, naka-disc brake na to dito sa harap, at ang good news dyan, kahit mas mura to, naka-disc brake na rin dun sa kanyang likod, unlike Click ng 160 na naka-drum brake. Tapos ito, naka-CBS na din or Combi Braking System. Ibig sabihin, kapag magpipreno ka sa likod, may 30% na kumakapit dito sa kanyang harapan, which is more reliable sa safer na pagpreno. Yung kanyang caliper dito, naka-2-pot caliper siya, tapos kulay black. Yung pintura niya, same lang dito sa kanyang suspension, naka-telescopic fork pa rin siya. Yung lapad naman nung kanyang disc brake, 3mm. Tapos napakaganda nung kanyang design, no? May mga butas-butas din yan. Diyan papasok yung mga buhangin at yan yung nagpapalamig sa kanyang disc brake. Na okay naman yan, lalo na pag naglo-long ride ka o kaya araw-araw mong ginagamit, oras-oras, okay na okay yan. Ito namang gulong niya, napakaganda rin nung mga design niya at sa tingin pa lang makapit na to. And yung kanyang brand, Cordial. At ang gusto ko dito, mataba siya. Parang ang gulong nito parang mala Aerox na din eh. Ito naman kanyang mugs dito, kulay gold, tapos same na same siya nung gulong or design ni Click na 160. At itong kanyang rubber, tubeless na din. Maganda rin yung design dito sa kanyang fender. Hindi ka na mahirapan sa pyesa kasi kapag titignan mo siya, saka si Click na 160, same na same lang yung mga bolts niya, yung mga angles ng mga plastic niya. Kumbaga, kopyang-kopya talaga. Tapos dito sa kanyang fender, meron din siyang extension dito para sa kanyang telescopic fork, para kapag may mga debris na pupunta dito, hindi agad tatama dito sa kanyang telescopic fork at may stuck dyan, magkakakos ng leak, masisira niya itong rubber ng kanyang telescopic fork, magtatagas na siya. And ang napansin natin dito, yung isang issue ni Click na 160, isap yung kanyang body frame. Pero dito, kung makikita mo siya in actual, hindi siya isap eh. Bakal siya, parang yung texture nito ay parang dito, yung nakakabit dito kay Keyway 155 nila, yung cafe racer nila. Ayun naman yung naging advantage niya kay Click na 160. Dito naman tayo sa kanyang headlight. Makikita natin dito may decals din siya, nakalagay na Samurai dito sa ibabaw. May combination ng kulay gold at saka kulay silver na decals. And then makikita rin natin dito, andito yung kanyang high-end daytime running light dyan. Tapos daytime running light din dun sa taas. Tapos dito sa gilid, yan yung kanyang signal light. At itong motor na to, hindi pa AHO or automatic headlight on. Kung papansinin mo naman, dito sa pinakataas niya,
may euro na emblem dyan or letter E. Tapos, itong pinakataas niya talaga, hindi click na 160 kasi may visor pa siya dito, kulay itim. Ditong parteng to, Aerox yung hawig niya. Dahil super excited tayo dito sa motor na to, good deal to. I-check na nga natin yung kanyang headlight, turning lights, daytime running light, at saka yung kanyang tail light. Ito naman yung itsura ng kanyang tail light, para siyang mga 400cc na, parang XADB, mga ganun yung kanyang design, no? Unique, ka-shape siya ni Click na 160, pero yung pagkaka-design, very aggressive. Dito na tayo sa kanyang handlebar. Yung tip niya dito, plastic lang. Other buttons naman, yung kanyang dimmer, ayan, no? And then, meron din siyang busina. Napaka-premium ng mga buttons niya, napakaganda sa kamay. Tapos, meron din siyang turning lights button. Ayan. Ang isa lang na napansin ko sa kanya, wala siyang park brake. Sinabi ko sa inyo kanina, parang yung features niya, same lang. Oo, kasi meron na rin siyang idling stop system. Na kung nasa traffic ka, kung i-on mo siya, 5 seconds kang nakatigil sa traffic, mamamatay siya. Tapos kapag i-rev mo naman yung silinyador mo, mabubuhay na siya. Hindi mo na siya kailangan gamitan ng electric starter. Para saan naman yon? For fuel efficiency. At ito naman yung kanyang on and off sa kanyang daytime running light at saka sa kanyang headlight. And then yung kanyang starting system, only push button, wala siyang kickstart. Ito rin yung gusto kong ipakita sa inyo, kahit na kinopya nila yung Click na 160 dito sa kanyang headlight, meron pa rin silang inad na konting details. Itong kanyang daytime running light, ayan, napakaliwanag. Kulay white na parang may kulay blue yung ilaw niya. Napaka-premium din ng pagkakagawa. Ito, meron din siyang mga parang mga pangil-pangil dito, ayan oh. Ayan, so napakaganda na siya. Maganda rin tong pormahan. Decals naman niya, dito sa kanyang side, mayroon siyang samurai dyan na nakalagay. And then EFI. Itong motor kasi na to, fuel injected na. Tapos dito sa kanyang pinakailalim, EFI by Bosch. Dito naman tayo sa kanyang packet. Yung packet niya, dito sa may bandang left side, click na click din talaga. Ipupush mo lang to. Tapos, mo-open mo na yung kanyang packet and malalim din siya. Kasyang-kasya yung tag 15 pesos na Nature Spring. Ayan, malalim din siya pero wala dito yung kanyang charging port. Maganda rin kasi medyo hassle din means kapag nandito sa loob yung charging port mo, tapos maglalagay ka ng cellphone holder dito, ibig sabihin nakabukas yung packet mo dito sa baba habang nagcha-charge ka. Well, dito wala dito yung kanyang charging port. Yan. May advantage din siya nandito sa kanyang kabila. Nandito sa right side niya yung kanyang charging port. Ayan. So, kung di mo siya ginagamit, may rubber din siya na pansara. Kahit na umulan, hindi basta-basta papasok yung tubig at kakalawangin yung charging port mo. Basta isara mo lang siya. Ayan. At nakikita nyo dito, oo, itong motor na to ay keyless na din. Parang si Click na 160. Diba? For the price difference of 34,000, 32,000, makakakuha ka ng same feature na parang Click 160. Ito yung itsura nung kanyang smart key. Ito yung lock niya, yung answer back, at syempre meron din siyang alarm. O diba? So yung answer back niya nasa 20 to 50 meters. Kaya kahit na nakapark ka dun sa parking area, maraming mga motor gusto mong malocate agad yung motor mo, i-click mo lang to, may answer back na siya. So sasagot yung motor mo. Maganda rin yung kanyang switch dito, kulay blue. And dito mo rin bubuksan yung kanyang compartment. Itatapat mo lang ito dito sa kanyang seat. Ayan, mo-open mo na yung kanyang upuan. Ayan. Ang isa pang magandang feature nito, kahit na mawala mo or malobat mo yung kanyang smart key, pwede mo pa rin mabuksan tong motor na to gamit ang susi. Nasaan yung susi? Nandito sa pinakababa niya, hilain mo lang to, tapos hilain mo yung susi. Ayan, nakalabas na yung susi niya. Saan mo naman ilalagay yung susi? Dito, slide mo lang siya pababa. Ayan, may lalagyanan siya ng susi dyan. Tapos, tusok mo lang. Ayan. So, hindi mo na siya kailangang i-twist pa clockwise. Ito mismo yung pinaka-handle nung kanyang ignition. Yan. Diyan mo na siya ipipihit. Hindi mo siya mahuhugot pag nakasusi. Kaya kailangan i-off mo muna siya.
off mo, tapos saka mo hugutin. Ayan. Ayan, nagmatay na siya, hindi mo na siya ma-open kung wala yung kanyang susi at yung kanyang smart key. Subukan naman natin yung kanyang answer back. Ito yung kanyang answer back, nasa gitna. Ayan, so kahit malayo siya, nasubukan na namin siya kanina, mga 20 to 50 meters, nag-answer back pa rin siya. Tapos ito yung kanyang ignition. Ayan, open na yung kanyang ignition doon. Hindi pa rin pala tayo natatapos dito sa kanyang right side kasi dito malalim din. Pwede mong lagyan ng tools. Malalim yung kanyang bulsa. Pwede mo rin ilagay dyan yung cellphone mo, barya, mga resibo. Okay na okay pa rin. And dito naman, makikita natin dito may utility hook na rin siya. So pwede mo siyang magamit pag namamalengke ka. Hindi mo na kailangan buksan yung compartment mo. Ayan, sabit mo lang dyan. Good to go ka na. Dito naman tayo sa kanyang flatboard. Dito may texture din siya na parang may mga maliliit na dots. Ayan, para kumapit yung ating footwear. Kung tayo ay nakasakay para iwas skid o iwas dulas. Parang Click 160 rin yung kanyang design. Nandito rin yung kanyang battery sa kanyang flatboard. Dito sa buo dito, yung kanyang fairings dito sa side, same lang siya ni Click na 160. Pero ito yung pinagkaiba sa kanya, wala siyang air vent dito. Si Samurai na 155, meron siya dito. At dito parang may air vent din siya dito, air intake, at may decals din dito na liquid cool. Bago natin makalimutan, open naman natin yung kanyang meter panel. Yan, napakasaglit lang nung kanyang animation. Ang makikita natin dito, yung orasan niya, yung kanyang RPM, yung speed meter, at saka yung kanyang odometer, fuel gauge, meron din siyang check engine, water temperature. Andito rin yung kanyang turning lights indicator. Maganda yung hiwalay yung indicator niya para alam mo talaga kung naka-left ka ba or naka-right ka. At ang maganda dito, meron din siyang voltmeter. At ito naman yung option niya sa mode at saka sa select. Parang Model T rin siya, hindi siya dipindot, no? Touchpad siya, touchpad. Subukan natin. Pindutin mo lang siya matagal. Ayan, tapos magse-select ka dito, i-reset mo, pwede mong i-reset yung kanyang trip meter, tapos pindutin mo lang siya ulit ng matagal, babaling naman yung option natin dun sa kanyang clock, bali naka 24 hours siya, ayan, pupunta siya doon kung pataas, tapos dito naman kung pababa. Tapos maririnig nyo, may beeping sound pa siya, no? Ayan, yan naman yung maganda sa kanya. Ayan, fully digital, tapos ang pwede mo pang puntahan, press mo lang ng matagal. Pupunta ka naman dito sa kilometers per hour. Pwede mo siyang i-select sa miles per hour. Kilometers per hour, miles per hour. At ang maganda dito, very responsive yung kanyang RPM. Tapos yung kanyang RPM, o di ba? Napaka-responsive nung kanyang RPM. At bago ko makalimutan, andito rin yung indicator ng kanyang idling stop system. Ayun, letter A. Dito naman tayo sa kanyang side stand. Hindi na rin huli to kasi meron na rin sensor yung kanyang side stand na kung naka-open yan for safety feature, hindi mag-start yung motor mo. Dito naman sa kanyang footrest for our pillion ride, maganda rin. Yan, tumutunog pa. Yung quality nito, matibay at saka hindi siya madulas. May spike dito, dalawahan. Yan. Ito naman yung kanyang side, napaka-sexy lang din. Tapos makikita natin yung kanyang upuan, medyo elevated yung kanyang pillion seat, tapos naka-curve yung upuan ng driver. Decals na makikita natin dito sa kanyang side, combination ng kulay gray at saka kulay gold. And then may nakasulat doon, Samurai 155. Ito naman yung itsura dito sa kanyang panggilid. Napakaganda rin ng pagkakadesign. Premium na premium. Napakaganda ng quality. Dito sa kanyang gitna, may nakasulat dyan or naka-engrave na Euromotor. Tapos may kulay puti siya. And ang mapapansin din natin dito, may nakasulat din doon na ESP, Enhanced Smart Power. Min-maximize niya yung gamit ng kanyang gasolina habang pinapalakas niya yung kanyang makina. At saka hindi ito maingay pag mag-start. Subukan natin. Dito naman tayo sa kanyang makina. Ang engine type nito,
4-stroke, liquid cooled na to. Okay na okay for long rides. Single cylinder, saka yung cylinder niya ay horizontal. Ang pinagkaiba lang nito, si Click na 160, naka 4 valves, ito naka 2 valves. Pero hindi sila nagkakalayo ng maximum horsepower at mas malakas pa nga to dun sa kanyang maximum torque. Sa maximum power nito is 10.8 kW at 8,000 RPM. Kay Click na 160, 11.3 kW at 8,500 RPM. Yung kanyang torque naman, mas maganda yung torque nito, mas malakas. Ibig sabihin, kapag sa akyatan, mas responsive kahit na may angkas ka, mas okay to. Ang torque nito is 14 Nm at 6,500 RPM. Samantalang kay Click na 160 is 13.8 Nm at 7,000 RPM. Yun ay in numbers naman guys. Magkakatalo lang yan sa actual performance. Dito naman tayo sa kanyang dimension. Mas malaki, mas mahaba, at mas maluwang si Samurai 155. Ang dimension nito is 1,950 mm by 700 mm by 1,900 mm. Samantalang naman si Click na 160, 1,929 lang yung kanyang haba, 678 yung kanyang width at 1,062 yung kanyang taas. Ito naman yung kanyang upo. Isa din ito sa nagustuhan natin sa kanya. Yung texture ng kanyang upuan, makapit sa pantalon, tapos parang aftermarket na din yung kanyang upuan, may design na kasi siya. And then matte black din yung pagkaka-finish ng kanyang grab bar sa likod, na nagdagdag naman sa pogi points niya dyan sa beauty niya dito sa likod. Sa height naman nating 5'6", i-check naman natin yung comfortability natin dito sa motor na to, yung kanyang legroom, yung paa natin kung abot natin yung sahig, at saka yung comfort ng kanyang upuan. Pati na rin yung responsiveness ng throttle nito. Sa height naman natin na 5'6", abot naman natin yung sahig. So nakatapak pa rin yung dalawang paa natin. Yung comfort ng kanyang upuan, makapit talaga sa pantalon. Malambot yung foam na nilagay nila. Tapos maluwang din yung kanyang upuan. At yung kanyang legroom, may ganyan pang kaluwang mula sa tuhod natin papunta dun sa kanyang fairing. So okay na okay yung kanyang legroom. Maluwang siya, pwede rin pang long ride. Kapag binabanking naman natin siya, magaan rin, kayang-kayang i-control. Ang weight naman nito is 108 kg. Compared naman kay Click na 160, nasa 116. Yung responsiveness naman ng kanyang throttle, nasa 3K RPM yung kanyang stock bago bumatse. At yung pakiramdam mo naman, napaka-forma talaga, sporty yung datingan mo dito sa motor na to. Saan naman natin yung kanyang compartment? Maganda rin kasi may makikita tayo doon na helmet hook. Ang nakulangan lang ako sa kanya, wala siyang spring. Ayan o, para kung sakaling matabig mo man siya, hindi siya babagsak agad. Dito naman sa kanyang compartment, kasyang-kasya dito yung full face na medyo maliit lang din. Yung pabilog lang, lalong-lalo na yung half face. Siguro ang tansya natin dito sa kanyang compartment, 20 to 25 liters yung capacity niya. And dito sa ibabaw, makikita natin dyan mo i-refill yung kanyang coolant. Andito naman yung kanyang fuel tank. Ang fuel tank nito mas malaki kaysa kay Click na 160. 6.5 liters to, samantalang si Click na 160, 5.5. At dito sa kanyang fuel consumption, since naka 2 valve lang to, mas fuel efficient siguro to. Si Click kasi na 160 nasa 46.7, siguro ito mas higit doon. Pwede siguro nasa 50 kilometers per liter kasi ito ay 155, hindi siya 160. At saka 2 valves. Dito naman tayo sa kanyang gulong sa likod. Ang size nito, same lang ng size ni Click na 160. Ibig sabihin, kung bibili ka lang ng bagong gulong, hindi ka na mahihirapan. Ang size nito, 120/70 by 14. Parang Aerox na din siya. Mas may advantage pa nga ito kay PCX eh. Kasi si PCX, nasa 13 lang yung size ng kanyang mags. At isa pa sa nagustuhan ko dito, meron na rin siyang stock na mudguard dyan. At ito, sabi nga ni Brad Junray, baka sa mga susunod na panahon, baka bumili yung mga naka-Click na 160 ng kanyang swing arm dito. Kasi ito yung advantage naman ni Samurai 155 na wala kay Click na 160. Yung kanyang disc brake. Nakatupat caliper na yan. O di ba? Kahit na kinopya to, pero mas mura naman at nadagdagan pa nga ng feature. Ang atin namang suspension dito sa kanyang likod, naka monoshock lang din siya. Kulay silver yung kanyang end cap.
Tapos may heat guard na rin siya dyan, plastic lang din, and maganda rin yung design nung kanyang radiator cover. Yung langis naman nito, 800 ml pa rin. SRP naman ito guys, hindi kayo maniniwala, 88,900 pesos. Sabihin na natin si Click 160, 122,000 pesos. Ito 88,900 lang. May difference sila ng 34,000 pesos. At kung gusto mo ng installment, very affordable lang din naman to. Ang pinakamababang down payment nito, pwede mo nang i-avail 5,000 pesos lang, may uuwi mo na tong motor na to. At ilalagay ko na lang din dyan yung kanilang installment. Marami kayong option na pagpipilian. At sa tingin ko, after a month ng paglabas nito sa market, tataas ang presyo nito kasi napakababa ng presyo. Masigit pa yung specs nito kaysa kay Click na 160 at napakaraming pagpipiliang monthly installment. Meron kang 36 months or 3 years na 4,135, may rebate pa yan na 300 pesos. Kaya nasa 3,800 lang yung monthly mo para ka lang kumuha ng Click na 125. Ganun kababa or ganun ka-affordable itong si Samurai 155. So bakit mo kunin? Una-una sa presyo, number 2 yung kanyang quality, at syempre yung kanyang overall look na napakaganda rin talaga. Kaya sa 2024, sigurado madaming magkakamotor ng Samurai 155. Kayo guys, ano naman ang comment nyo kay Samurai 155? Sulit pa sa inyo? I-comment nyo na yung mga nasa isipan nyo dun sa comment section. Pero para sa akin, very good deal si Samurai 155 sa kanyang presyo. Sana po nag-enjoy kayo dito sa vlog natin na to at makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. I-support nyo na rin po ako sa aking Facebook page at sa ating TikTok. Kung gusto niyo pong makita ang unit, punta na po kayo sa address namin sa Santa Mesa. Sa Mesa Building, 3001 Ramon Magsaysay Boulevard, Santa Mesa, Manila. Shoutout siyempre sa Santa Mesa branch, sa Espanya branch, sa Adolas branch, kay Sir Fernan. Asawa ko, Mrs. Carla, Sir Paul. Salamat sa Diyos. Hanggang dito na lang guys. Salamat sa Diyos. Ride safe!